Barangay Love Stories. Magandang araw po, ako po si Sherwin, 37 years old at ang kwento ko po ay masasabi kong fresh pa dahil kailan lang po ito nangyari. Papadudot, hindi na po ako mahihiya dahil po sa pandemic ay sobrang malas ang nangyari sa akin. Nawalan po ako ng trabaho. Nung una ay okay pa po ako dahil may ipon pa ako. Pero iniwasan at pinagkaitan po yata ako ng trabaho. Kahit na anong ginawa ko ay wala pong naging swerte. Kaya hanggang naubos ang lahat ng ipon ko at wala na akong panggastos. Mag-isa lang po kasi ako sa buhay at wala na po ang mga magulang ko at mga kapatid ko ay malalayo sa akin. Kaya nang maubos ang lahat ay naibenta ko na din ang mga gamit ko, pero dahil may mga kailangang bayaran ay mabilis ding naubos ang pera. Kasabay pa ng mga nagmamahalang bilihin. Sa madaling sabi po, papadudot ay naubos ang lahat at hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyari yon. May mga kaibigan na po akong nahiraman ng pera pero nahiya na uli akong manghiram kasi ayokong maging abusado. Yung iba naman ay iniwasan ako. Pero hindi po ako galit kasi pera naman po nila yon, kaya karapatan nila kung ano ang gusto nilang gawin doon. Sinubukan ko rin naman po mag-apply ng trabaho pero parang walang may gusto sa akin. Ayoko pong isipin pero parang ganun po kasi. Kaya sa sobrang gutom ko ay nagsubok po akong makiusap ng pabarya-barya para makabuo ng pangkain. Sa makatuwid po ay nanlimos na ako. Wala naman pong naniniwala sa akin dahil parang stereotypical po ata mga tao. Dapat po ata ay may punit ang damit at medyo madumi para magmukha akong nakakaawa. Dahil sa gutom ay kumapal ang mukha ko, papadudot. Pero nagulat po ako ng isang araw ay makapanlimos ako sa isang taong kilalang kilala ko. Pero ang tagal ko nang hindi nakikita, papadudot. Ma'am, pasensya na. Baka po may barya kayo dyan. Ha? Wait lang. Eto. 50 pesos po. Yes, pasensya ka na ha. Naku ma'am, malaking tulong po ito. Salamat po. You're Sandali. Sherwin? Kilala nyo? Oh my... Bev? Oo. Bev, kumusta ka? Okay naman ako. Ikaw? Sa nangyayari sa akin, hindi okay. Pero ang utak ko okay pa naman. Bakit ka? Namamalimos? Oo. Hindi ko din alam eh. Anong ibig mong sabihin? Pinarusahan ata ako ng Diyos. Uy, ano bang sinasabi mo? Hindi ka pinaparusahan. Eh ano tong nangyayari sa akin? Pagsubok lang yan. Sana lang matapos na tong pagsubok na to. Kung pagsubok man to. Pagsubok lang yan. Manalig ka lang. Pasensya ka na ha. Saan? Nakakahiya eh. Ang tagal na nating hindi nagkikita tapos makikita mo akong ganito. Ang importante, maganda ang health mo. Parang okay naman. Anong nangyari? Wala akong makitang trabaho eh. Yung mga friends mo. Yun na nga eh. Humihingi ako ng tulong, hindi pera ha. Nagbakasakali lang naman ako na baka may alam silang trabaho. Sumama lang ang loob ko. Ha? Bakit? Pwede naman kasi nilang sabihin na wala silang alam o walang maitutulong. Kaso yung iba hindi na ako kinakausap. Nag-ghost ang mga messages ko. Yung iba in-unfriend pa ako sa social media. Sorry. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Tsaka hindi naman ako galit sa kanila. Sumama ang loob ko pero hindi ako galit. Kasi hindi ko naman sila pwedeng diktahan. Kung ano sa tingin nila ang tamang gawin, sila pa din yun. Huwag mo nang isipin yun, masistress ka lang. Hindi na nga eh. Ang iniisip ko na lang yung paano ko maitatawid ang kada araw na dumadaan. Hindi ko alam ang sasabihin. Nako, wala kang dapat sabihin dahil malaki tong binigay mo. Tawid na ang buong araw ko. Sa 50 pesos? Sabi nga, pag maliit ang kumot,
Matutong mamaluktot. Sandali. Eto, kunin mo muna to. 1,000? Ay, 3,000? Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Naiiyak naman ako sa'yo. Pagkasyahin mo na muna yan, tapos mag-iisip ako ng paraan paano ka matutulungan. Madaming araw na akong isasalba nito. Kumain ka ng maayos ha, parang ang payat mo na oh. Salamat. Pag nakabawi ako, ibabalik ko to. Ano ka ba? Para ka namang iba. Pasensya ka na ha. Naiiyak talaga ako. Hoy, ano ka ba? Hindi ko alam kung anong nangyari eh. Hindi ako nakagraduate pero masipag naman ako. Pero ang ilap sa akin ng trabaho. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ayoko nang mangutang tapos ngayon nanghihingi na naman ako. Tahan na uy. Nasa kalye tayo, baka sabihin ng mga tao inaapi kita. Sorry. Okay na ako. Nailabas ko na. Teka, saan ka pala pupunta? Magkikita kami ng boyfriend ko. Ah, okay. Ikaw, may girlfriend ka ba? Buti na lang wala. Kundi nakakahiya itong nangyayari sa akin. Or baka naman natulungan ka sana niya. Pwede naman. Ay, pasensya na. Baka kailangan mo nang umalis. Sige, etong calling card ko. Tawagan mo ako pag kailangan ha. Baka din makaisip ako ng may tutulong ko sa'yo. Salamat, Bev. O siya, bye na. Oh, teka. Anong gagawin mo? Bebeso ako sa'yo. Nakakahiya. Madumi ako. Huwag kang ang ganyan. Sige na, bye. Papadudot na hiya ako kay Bev pero ganun pa din siya. Walang pagbabago. Hindi pa din siya maselan at paalis na sana siya para puntahan ang boyfriend niya nang biglang may tumulak sa akin. Malakas ang pagtulak kaya nabuwal ako. Hindi na ako nakabalanse at nagulat kasi ako. Ang tumulak sa akin ay ang boyfriend pala ni Bev at inakala daw niya na binabastos ko si Bev. Pero sinabi ni Bev na kilala niya ako. Hindi ko alam kung anong nagawa kong masama sa kanya at ganoon na lamang ang init ng ulo niya sa akin. Parang ilang taon na kaming magkakaaway dahil sa gigil niya. May pagka-OA din magalit ang boyfriend niya pero ako alam ko na yung mga ganong galawan ibig sabihin lang noon ay nagpapasikat siya kay Bev. Gusto niyang ipakita kay Bev na isa siyang superhero na ipagtatanggol siya sa anumang klase ng panganib. Pero nasa ng panganib? Ako lang naman yon. Mas malaki din siya ng di hamak sa akin, dagdag pa yung nangangayayat ako ng husto. Kaya mas ipinakilala pa ako ni Bev sa kanya para maintindihan niya kung sino ako, Papa Dudut. Lumayo ka! Gino, ano ba? Ano bang ginawa mo? Nagtatake advantage sa'yo ang lalaking yan! Ano bang sinasabi mo? Sherwin, okay ka lang? Kanina oo. Ngayon hindi na. Pasensya ka na. Bakit ka humingi ng pasensya dyan? Bakit alam mo ang pangalan yan? Kaklase ko siya nung high school. Hindi kita kinakausap. Totoong sinasabi niya. Classmate ko siya noon at ex-boyfriend ko siya nung high school. Uy Bev, nakakahiya naman. Bakit sinabi mo pa yan? Anong nakakatawa? Sorry. Tumigil ka na nga, Gino. Kilala ko yan. Siya si Sherwin. Sherwin, ito naman ang boyfriend ko, si Gino. Nice to meet you. Gino, nice to meet you daw. Tara na. Aalis na kayo? Niyaya ko na nga siya, di ba? Sherwin, mauna na kami ha. Salamat sa bigay mo ha. Walang anuman. Bye. Aray! Gino! Huwag ka nang lalapit sa girlfriend ko. Ang dumi-dumi mo. Gino, stop it! Halika na. Aray! Teka, nawawala ang wallet ko. Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yun eh. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Pulis? Ano ka ba? Kakausapin ko na lang siya. Huwag kang lumapit sa kanya, baka armado yun. Ano bang armado? Kilala ko si Sherwin. Bev, kailan muling nakita ang taong yun? Matagal na din. Kita mo, nagbabago ang lahat. Malay mo, hindi na siya yung taong nakilala mo dati. Tumigil ka nga, masyado kang OA. OA? Para sa kaligtasan natin to. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pupuntahan ko siya.
Wag! Tatawag muna ako ng pulis. Boss! Lumayo ka sa amin! Huwag mo kaming saktan! Saktan? Hindi ko ugali ang manakit. Lalo na ang langaw. Ano? Sinasabi mo bang langaw ako? Hindi, boss. Sinasabi ko na hindi ako nananakit. Kahit insekto pa. Sherwin, pasensya ka na. Bakit ka ba humihingi ng pasensya sa kanya? Baka nakakalimutan mo. Kinuha. Bev, pasensya na. Nahulog ni boss tong wallet niya. Napulot ko doon. Ay, salamat. Nakita mo na, Gino? Anong sinabi ko sa'yo? Akin na nga yan. Bakit kulang ang laman nito? Boss, wala po akong kinukuha dyan. Alam mo, Gino, imposibleng may kinuha si Sherwin dyan. Baka nagastos mo na kanina, nakalimutan mo lang. Oo nga, boss. Sagot ka ng sagot. Gino, ano ka ba? Imbis na magpasalamat ka, galit ka pa. Gino! Ano? Magpasalamat ka. Salamat. Dahil dyan naalala ko yung sasabihin ko kanina. Tungkol sa trabaho. Gino, hindi ba may mga tao tayong kailangan sa opisina? Ayon sa Sherwin, kunin natin. Wala na atang bakante. Meron pa. Kunin mo sa Sherwin, magaling yan. Tandaan mo ang sabi ni Papa, tulungan ng mga ngailangan. Oo na, tara na. O Sherwin, nasa iyo na yung calling card ko. Nandun na yung address ng opisina. Pumunta ka bukas. Salamat, Bev. Salamat, boss. Tara na, Bev. Papadudot, napakaswerte at napakamalas ko ng araw na yon. Swerte dahil nakita ko si Bev na matagal ko nang hindi nakikita at inalok pa niya ako ng trabaho. Malas naman dahil ilang beses ako naitulak at nakwelyuhan pa. Tapos yung wallet na isinoli ko ay hindi naman siya nahulog. Nung kwinelyuhan ako ni Gino ay naramdaman ko na may nilagay siya sa bulsa ng jacket ko. Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganon, Papadudot, at nung kapain ko ay nakita ko ang wallet niya ang nilagay niya. Dalawa lang ang ibig sabihin noon. May masamang balak si Gino, baka gusto niya akong ipahamak o kaya ay gusto niya talagang ibigay sa akin yung wallet niya na napaka-imposible dahil mukhang gigil siya sa akin. Kung may iba pang dahilan ay hindi ko na alam. Basta ang alam ko ay ramdam din ni Bev ang hindi magandang trato sa akin ng boyfriend niya ng mga oras na yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit ganoon ay wala akong magagawa kundi ang subukang pakisamahan si Gino. Sabi nga beggars cannot be choosers. Kung bibigyan ako ng trabaho ay kailangan kong tiisin yon. May sweldo naman kaya gagawin ko. Kesa naman nasa kalye ako buong maghapon. Ganon naman talaga ang buhay, Papadudot, laging may balakid at nasa atin na kung paano natin ito lalampasan. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako ng sobra kasi baka hindi ko kaya ang maging trabaho ko. Pero may alam naman po ako, kahit na hindi ako nakagraduate ng college ay marami naman po akong alam. Kaya yung binigay na pera ni Bev ay ginamit ko pambili ng maayos at murang damit. Nagbayad din po ako ng entrance fee sa isang public swimming pool. Hindi para mag-swimming kundi para makapag-shower. Putol po kasi yung metro ng tubig ko. Hindi pa ako nakakapagbayad. Kaya hindi ako nakaligo sa bahay. Papadudot, napaka-presko ng pakiramdam matapos akong makapaghanda. Kaya nung umaga kinabukasan ay ready na ako para sa interview. Bev! Sherwin! Good morning! Good morning din. Wow naman, bihis na bihis ah. Siyempre naman. Dapat ganun pag-interview. Interview? Saan? Ito naman, palabiro. Hindi ako nagbibiro. Bev naman, kinakabahan ako sa'yo ah. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na mag-a-apply ako ng trabaho. Ah! Uy, grabe ka. Huwag mo naman akong pagtawanan. Sorry, natawa ako sa sarili ko. Oo, hindi ko nakakalimutan kung bakit ka nandito. Pero wala nang interview. Wala na? Oo, tanggap ka na. Talaga? Pero teka, kinakabahan din ako. Ano bang trabaho? Mahirap ba?
Hindi ko pa alam eh. Si Gino ang nakakaalam. Padating na yon. Sa inyo ba tong kumpanya? Kay Papa, Sa inyo nga. empleyado lang ako dito. Pero sa inyo pa din to. O siya, sige na nga. Anong posisyon mo? EVP, Executive Vice President. Si Gino ang SVP, Senior Vice President. Wow! Ang tataas pala ng posisyon nyo. Actually, hindi na dapat si Gino ang magbibigay ng posisyon mo. Pero gusto niya siyang maghanap ng trabaho para sa'yo eh. Ang laki nitong opisina. Nag-almusal ka na ba? Ha? Okay, alam ko nang ibig sabihin ng ha. Ibig sabihin, hindi pa. Alika, doon tayo sa opisina ko. May pagkain doon. Nakakahiya naman. May sukli pa naman yung bigay mo. Kaya lang hindi na ako nakakain dahil ayokong malate. Nako, itago mo na lang yung pera. Sagot ko na lagi ang meals mo. Nakakahiya na. Naiinis na ako sa hiya-hiya na yan, ha? Pasensya ka na. Sensitive lang dahil sa nangyayari sa akin. Pag nandito ka, kalimutan mo lahat ng problema. Baka makaapekto sa trabaho mo. Oo nga. Dahil napaalala mo, napaisip na naman ako kung ano bang trabaho ko. Halika na nga muna sa opisina ko. Bev! Oh, ayun na pala si Gino eh. Good morning, boss. Saan ka pupunta? Sa office ko, kakain kami ni Sherwin. Bakit kayo kakain dun? Empleyado mo lang siya. Technically, hindi pa siya empleyado kasi hindi pa siya nagsisimula. Isa pa, ano naman kung kumain kami kahit empleyado na siya? Bev, Anong Bev? Boss dito yan. Ma'am Bev ang itawag mo sa kanya. Sorry po. Ma'am Bev. Sige po, maghihintay na lang ako dito. Hindi, tara sa office ko. Wala ka pa namang trabaho. Magtatrabaho na siya. Tanungin mo kay Mang Ben kung nasaan yung mga gagamitin mo. Okay po. Sandali, ano bang trabaho niya? Janitor, Wala na bang ibang posisyon? yun lang ang may opening. Pwede naman niyang tanggihan. Hindi. Kaya ko yan, boss. At ma'am. Sure ka? Yes, ma'am. Madali lang naman maglinis eh. Sige, pag may ibang opening ipapalipat na lang kita. Hayaan mo muna siya doon. Pag maganda ang record niya after 6 months, saka natin pag-isipan kung saan siya ililipat. No problem, boss. Oh, bago ka mag-start, mag-breakfast na muna tayo sa office. Magsisimula na siya. Ituturo pa ni Mang Ben sa kanya ang mga gagawin. Doon na sila kumain sa cafeteria. Yes, boss. Sige po. Sandali, mahal. May sasabihin lang ako sa kanya. Sige, mauna na ako. Hoy, tandaan mo to ha. Hindi ka malakas dito. Walang palakasan dito. Ilagay mo to sa kokote mo. Leon ako dito. Kuting ka lang. Yes, boss. Papadudot halatang halata na ayaw ni Gino na pakainin ako kasama si Bev. Pero nakatulong naman po kasi na wala na siyang magawa kundi bigyan ako ng trabaho at nakapagsimula din ako kaagad. Hindi ako namimili ng trabaho, Papadudot. Kung yun lang ang opening ay tatanggapin ko. Sinabihan pala ni Bev si Gino na sabihin ang lahat ng detalye tungkol sa pagtatrabaho ko. Gaya ng araw at oras ng pasok. Magkano ang sweldo at kung kailan ang sweldo at marami pang iba. Pero hindi niya ginawa at ang ginawa niya ay pinahatid niya sa sekretarya niya ang isang folder na may mga papel. Sinungitan pa ako at sinabing basahin ko daw at intindihin para malaman ang detalye ng trabaho ko. Pirmahan ko na rin daw kapag nabasa ko na. Kontrata na pala yun. Ang formal ng pagkakaabot sa akin ayaw nang ipaliwanag ni Boss Gino o kahit nung sekretarya niya ang mga nakasulat doon. Binasa ko pa din naman, Papadudot, at masaya ako sa sweldo ko. Maliit pero pwede na kesa sa wala. Okay na ang maliit. Kahit na sinungitan ako ni Boss Gino, ang konsiderasyon ko na lamang ay ang pagtatanggol sa akin ni Bev at nakakapag-usap kami. Kahit si Bev ang dahilan ng palaging pag-init ng ulo ni Boss Gino sa akin ay okay na din. Madami din naman akong naging kaibigan sa opisina. Madami maliban doon sa sekretarya ni Boss Gino. Hindi ko alam kung namamana ba ng mga sekretaryang ugali ng mga boss nila. Itinatawa ko na lamang at hindi ako nagpapaapekto sa kanila, Papadudot.
morning, Ma'am Bev. Dalawa lang tayo dito. Bev na lang. Baka magalit si Boss Gino sa akin eh. Siya lang naman ang may gustong tawagin akong ma'am. Sa totoo lang, gusto ko nga lahat dito first name lang ang tawag sa akin eh. Okay lang yon, boss ka naman. Yun na nga ang ayaw ko, yung boss ang tingin nila sa akin. Mas masaya ako kung magkakaibigan lang tayong lahat. Pero syempre, iba pa din pagdating sa trabaho. Hayaan mo na lang ako na tawagin kang ma'am. Kasi baka madulas ako na tawagin kang Bev pag nandyan si Boss Gino. Lagot na naman ako doon. Teka, minamaltrato ka ba ni Gino? Hindi naman po. Wala nga siyang pakialam sa akin eh. Pinapansin lang niya ako pag nakikita niyang magkausap tayo. Ay, wag mo na lang din pansinin. Basta dapat masaya ka sa ginagawa mo. Ay oo naman ma'am. Halos kaibigan ko na nga lahat dito eh. Wow, ang saya namang malaman nun. Pero teka, bakit sabi mo halos lahat? Sino-sino pa bang hindi mo nagiging kaibigan dito? Si Boss Gino saka yung sekretarya niya. Si Vanya? Vanya po pala pangalan nun. Hindi niya kasi sinabi. Ang sabi niya lang, Madam ang itawag ko sa kanya. Madam? Oo. Baka gusto niya rin doon na mag-opisina sa opisina ko. Sige ma'am, tapusin mo na lang yung pasilyo doon. Teka, lunch break na. Hindi ka pa ba kakain? Pagkatapos po ng pasilyo. Nako, mamaya mo na ituloy yan. Halika na, samahan mo ko mag-lunch sa labas. Naku, wag na. Bakit? Baka malaman ni Boss Gino na sumabay na naman ako sa'yo. Malilintikan na naman ako doon. Huwag mo siyang intindihin, mamaya pang balik nun, may meeting siya sa labas. Kahit na ma'am, baka isumbong ako ng sekretarya niya. Si Madam? Yes, si Madam. Huwag mo na siyang intindihin, kasama siya ni Gino dun sa meeting. Hindi po kaya biglang dumating yon? Mamaya pa yun. Natatakot ako eh. O sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa conference room kumain. Magpapadala na lang ako ng pagkain doon. Pero magkasama pa din tayo. Ano? Iiwasan mo na lang ba ako palagi? Hindi pwede yung ganon. Huwag ka matakot. Hindi pumapasok ng conference room si Gino. Papasok lang yun pag kailangan. Yun namang sekretarya niya, papasok lang doon pag nandun si Gino. Kaya kahit dumating pa sila, hindi ka nila makikita dahil malayo yung opisina nila sa conference room. Nakakatawa naman to. Ang alin? Yung pagtatago natin, para tayong may ginagawang masama eh. Wala naman akong pakialam kung makita nila tayo magkasama dahil magkaibigan naman tayo. Kaso, hindi kita laging mapoprotektahan kaya tama na din yung sinasabi mo na huwag tayo magpakitang magkasama o nag-uusap. Sige na nga. Pero dadalhin ko yung baon ko ha. Sige, para matikman ko din. Wag, nakakahiya. Ano bang nakakahiya? Galunggong at kamatis lang yung baon ko. Niluto ko pa kagabi, natira lang. Eh sayang, kaya binaon ko na lang. Alam mo, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng galunggong. Gusto ko na nga uli maalala ang lasa eh. Nakakahiya naman. Pinagdadamot mo ba yung baon mo? Hindi. O, yun naman pala, patikim ako. Hati na lang tayo sa isda. Ha? Sige. Pero sa akin yung buntot na part ha. Ha? Eh, bakit buntot? Nakakahiya, sa'yo na yung ulo. Buntot na lang. Ang buntot kasi hindi masyadong maraming tinik. Ah, okay. Sige. Magpapaakyat ako ng bulalo. Natatandaan mo ba nung high school? May pinupuntahan tayo magkakaklase na bulaluhan sa may San Juan? Ay oo, hindi ko makakalimutan yung kainan na yon. Pwes, tikman mo yung bulalo na kakainin natin. Para kang babalik sa high school kasi kalasa siya. Ah, naglalaway na tuloy ako. Naku, ganun din ako sa galunggong. Tara na, kain na tayo. Napakasaya namin noong tanghalian na yon. Ang dami naming inalala noong high school. Kahit ang lakas ng tawa namin ay walang nakakadinig sa labas. Soundproof kasi yung conference room. Hindi lang yung pagkain ang masarap papadudot kundi pati na yung mga alaala. Napakasarap balikan. Siyempre sa bawat saya ay pwedeng may lungkot na kasunod. Kaya ayon noong makabalik sila Boss Gino at Vanya ay balik kalbaryo uli ako doon sa mag-amo. Actually mas yung sekretary niyang si Madam Pa ang madalas na nambubulyaw sa akin. Hindi ko nga alam kung inutos ba sa kanya o kasama talaga sa trabaho niya ang bulyawan ako. Kasi wala siyang mintis papadudot. Minsan may overtime pa. Iba siya. Pero isang bagay ang kinagulat ko nang malaman ko ang isang sekreto. Habang naglilinis ako ng pasilyo ay napansin ko na sarado ang opisina ni Boss Gino. Sarado kaya inisip ko na walang tao doon.
Sabi ko sa sarili ko na linisin ko na habang wala si Boss Gino. Kesa yung nandun na siya dahil tiyak na may kasama na siyang sermon habang naglilinis ako. Dahil nga sa pag-aakala ko na bakante ang kwarto ay hindi na ako kumatok pa. Nagulat ako na meron palang tao. Ewan kung bakit nakalimutan yata nilang ilak ang pintuan. Ang mas nakakagulat pa, Papa Dudut, ay yung ginagawa nung dalawang tao habang nasa loob ng kwartong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May naghahalikan sa loob ng kwarto. Mabuting nakalabas agad ako at siguradong hindi nila ako nakita o napansin. Nagmamadali akong lumayo sa lugar na yon pero napakalakas ata yung pagkakasarado ko sa pinto. Kaya parang hinabol ako nung isa. Mabuti na lamang at nakaliko kaagad ako doon sa isang kwarto. Papadudot kitang-kita ng dalawang mata ko kung sino ang dalawang taong yon. Sina Madam at si Boss Gino ang naghahalikan. Hindi ako magkakamali. Ang tagal kong natulala sa loob noong maliit na kwartong napasukan ko. Pinoproseso ng utak ko kung tama ba ang mga nakita ko kaya para akong cassette player na paulit-ulit na nagre-rewind at nagpe-play sa utak ko yung eksaktong nakita ko. Kada ulit sa utak ko ay mukha ni Boss Gino at ng sekretarya niyang si Vanya ang nagpa-flash at rumirehistro. Papadudot noong nasigurado ko na tama ang nakita ko at hindi ako namamalikmata ay hindi naman ako makakapayag na kalimutan na lamang yon. Girlfriend niya, kaibigan ko kaya kailangan kong sabihin kay Bev ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Come in! Parang gulat na gulat ka naman sa pagpasok ko. Nagulat talaga ako kasi nandyan si Gino pero hindi ka natakot at dumiretso dito? Oo, may gusto akong sabihin sa'yo. Halika, pasok ka. Umupo ka. Salamat. Teka, anong baon mo? Bakit? Natural, hihingi ako. Ha? Tosino? Ay, ang sarap na naman. Mamayang lunch, doon ulit tayo kain sa conference room ha? Pero nandyan si Boss Gino. Ako, madali lang yan. Kunyari may meeting ako, pero doon na ako pupunta sa conference room. Hihintayin kita ah. Magpapaakyat uli ako ng pagkain. Baka malaman ni Boss Gino. Nakakalimutan mo na bang hindi siya pumapasok doon? Pero, Nako, wala nang pero. Basta mamayang lunch ha. Excited na ako sa tosino. sige, Oh, ano ba yung sasabihin mo sa akin? masyado kang masaya. Baka masira ang araw mo. Ano ba yun? Kasi may nakita ko na hindi ko dapat makita. Bev? Nako, si Gino, magtago ka. Dito sa ilalim ng table ko. Mahal, sabay tayo mag-lunch? Ay, may pocket meeting ako ng lunch. Ah, ganun ba? Oo eh, mamaya na lang tayong dinner. May kausap naman ako ng dinner time. Pag-overtime ko na nga lang si Vanya para makatulong sa akin. Ah, ganun ba? Oo, tapos bukas sa maaga naman may ka-meeting din ako. Dediretso na ako doon. Doon ko na din papupuntahin si Vanya para hindi na siya pumunta dito sa office. Mga after lunch na kami makakabalik. Sige, Thanks, mahal. Ano, di ka talaga pwede mag-lunch? next time na lang. O sige, see you later. Okay. Labas ka na dyan. Sorry ha. Okay lang. Ano yung sasabihin mo? Bev, Oh, ano to? Surprise? Mang tagal naman. niloloko ka ni Gino. Ano? Nahuli ko siya na may kahalikan sa opisina niya. Ano? Hindi ko sinasadya. Akala ko walang tao sa opisina niya. Maglilinis sana ako pero nagulat ako sa nakita ko. Niloloko ka niya, Bev. Ano bang sinasabi mo? Paano niloloko niya ako? Nahuli ko sila naghahalikan ni Vanya sa loob ng opisina ni Boss Gino mismo. Huling-huli ko at kitang-kita. Seryoso ka ba? Oo. Hindi mo ba napapansin na laging kasama ni Gino si Vanya kahit saan siya magpunta? Sandali, She.
Pag-isipan mo yung sinasabi mo, ha? Relasyon ko ang pinag-uusapan dito. May relasyon din sila nung sekretarya niyang si Vanya. Sherwin, kung totoo yung sinasabi mo, pengi akong pruweba. Alam ko, hindi maganda ang naging trato sa'yo ni Gino, pero hindi mo naman kailangan gumawa pa ng kung anong kwento. Wala akong hawak na katibayan pero hindi ko gawa-gawa ang sinasabi ko. Pwes, kung wala kang pruweba, tigilan mo na yung sinasabi mo. Pero Bev, niloloko ka niya. Tumigil ka na! Ayokong pag-usapan yan. Bev, Tama na, napipiko na ako. maniwala ka sa akin. Tama na, Sherwin! Lumabas ka na. Hindi na ako sasabay sa'yo mag-lunch. May gagawin ako. Bev! Kung uulitin mo yan, bigyan mo ako ng pruweba. Kung wala, huwag mo nang banggitin uli yan. Makakaalis ka na. Papa Dudut, hindi naniwala si Bev sa mga sinabi ko. Alam kong mahal niya si Gino at ganon kasi siya mula noon pa. Ipinaglalaban niya ang mga mahal niya. Noong high school nga po noong naging kami ay siya ang laging tagapagtanggol ko sa lahat ng mga naninira sa akin. Lagi siyang naniniwala sa akin sa lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit hindi niya ako mapaniwalaan noong oras na sabihin ko yung tungkol sa sekreto ni Gino. Alam ko pong si Gino na ang boyfriend niya pero iba naman po siya. Hindi ko po masasabing sinungaling si Gino kasi hindi pa naman siya tinatanong ni Bev kaya hindi pa naman siya nagsisinungaling. Pero malaking bagay po kay Gino si Bev dahil ang pinagtatrabahuhan niya ay pag-aari nila Bev at malaki ang sweldo at posisyon niya. Isa pa nga po yun sa pinagtataka ko na kay Bev na lahat ng magandang katangian ay bakit nakuha pang magtaksil ni Gino. Maayos na girlfriend at magandang kabuhayan pa ang naibibigay sa kanya ni Bev. Ano pa ba ang hanap niya para magloko siya ng ganon? Sa sarili pang baluarte ni Bev nagagawa ni Gino ang kalokohan niya. Hindi po naniwala sa akin si Bev pero gagawin ko ang magagawa ko para mapatunayan sa kanya at para maprotektahan ko rin siya sa pangit na mga nangyayari. Malaki ang utang na loob ko kay Bev hindi lang dahil tinutulungan niya ako ng mga panahon na yon kundi dahil sa lahat ng magandang nagawa niya sa akin mula pa noon. Habang naghahanap ako ng matibay na ebidensya ay alam na pala ni Gino na nahuli ko sila ni Vanya. Tiningnan niya ang CCTV ng hallway at nakita niya ako na pumasok at nagmamadaling umalis sa opisina niya noong araw na nahuli ko sila. Kaya hindi nagsayang ng oras si Gino at gumawa ito ng paraan para ako ang masira at mapaalis. Nagsabi siya sa security na may malaking pera na nawawala mula sa drawer niya. Pinahalungkat niya ang mga locker ng mga tao at sa locker ko nakita ang perang nawawala. Masakit man kay Bev ay kinailangan niya akong tanggalin sa trabaho. Noong araw na yon ay pinaalis ako sa trabaho at si Bev mismo ang nagpaalis sa akin. Gino, Ano pang ginagawa mo dito? hinihintay lang kita. Trespassing ka! Pinaalis ka na dito! Aalis ako, pero gusto muna kita makausap. Alam mong wala akong oras para sa'yo. Hindi mo ako ipagtatabuyan pag nalaman mo ang hawak kong ebidensya. Ano? Oh, bakit parang bigla ka natakot? Huwag mo akong ginagago ah! Pwede na ba kitang makausap? Ano pa bang sasabihin mo? Kung hihingi ka ng tawad, pag-iisipan ko. Sabihin mo muna kay Bev na gawa-gawa mo lang ang sinabi mo tungkol sa amin ni Vanya. Hindi ko gagawin yan. May mas maganda akong plano. Anong plano? Mamaya ko na sasabihin. May mga gusto muna akong malaman. Ano ba yun? Alam ko din ang iba mo pang ginagawa sa kumpanya nila Bev. Kumpanya namin. Nakakatawa ka naman. Si Bev nga na anak na may-ari, hindi inaangkin na kumpanya niya. Ikaw pa? Hindi ba sabit ka lang naman? Tumahimik ka ah. Masakit, di ba? Alam mo ba na kaya kong sirain ang sira-sira mo ng buhay? Hindi sira ang buhay ko. Pero ikaw papunta na doon. Ang yabang mo magbanta ah. Alam mo naman na konting halaga lang pwede kang mawala. Dahil may pera ka? Saan galing? Nakikita mo ba ang mga papel na to? Mga dokumento to na nakuha ko sa opisina mo. Katibayan ng kinukupit mong pera sa kumpanya. Nuknukan ka talaga ng bobo. O sige, total wala naman maniniwala sa'yo. Oo, inaamin ko na kumukuha ako ng pera sa kumpanya.
Pero hindi ako kasing tanga mo para ilagay sa papel ang mga dokumento. Eto, nandito lahat, kaya huwag kang tanga. Mambabluff ka na lang, hindi mo pa pinag-isipan. Bakit mo ginagawa yan? Ano bang pakialam mo? Gusto ko lang malaman. Sino ka para pagpaliwanagan ko? Natatakot ka ba na pag nalaman ko, maaari kitang mapapagsak? Ang lakas ng hangin sa ulo mo, no? Pera, yun ang kikilos. Wala ka nun. Kaya para kang isang estatwa na walang magagawa dahil wala kang pera. Oh, ganun pala eh. Bakit hindi mo masabi ang dahilan mo? Alam mo, total hindi naman ako nagmamadali. Sige, sasabihin ko sa'yo. Dahil gusto kong maagaw tong kumpanya na to. Kung mapapangasawa mo si Bev, magiging sa inyo naman ang kumpanya. Kailan pa yun? Isa pa, pag mag-asawa na kami ni Bev, makikialam pa din yung tatay niya. Kailangan ko pang hintayin mamatay ang tatay niya bago ko masabing akin na ang kumpanya. Hindi ko na kaya maghintay. Gusto mong maangkin ng kumpanya pero ninanakawan mo? Huwag kang mag-alala, titigil din yun. Pag ako na ang may-ari ng kumpanya. Yun lang ba ang kailangan mo kay Bev? Kaya niloloko mo siya? May pakinabang sa akin si Bev. Kaya yung relasyon nyo ni Vanya dinala mo sa opisina. At doon pa kayo gumagawa ng kahalayan. Alam mo, kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo. Kailangan kong protektahan si Bev. Paano? Hindi mo nga maprotektahan yung sarili mo. Hindi ako papayag na bastusin mo si Bev. O edi magsumbong ka sa kanya. Tingnan natin kung pakinggan ka niya. Papakinggan niya ako. Kung papakinggan ka niya, bakit ka nasisante? Kilala ko si Bev. Kaya pala itinapon kang parang basura. May mga hindi kami pinagkakasunduan. Pero alam mo ba na matapos yun nag-uusap kami? At naniniwala siya sa akin? Lakas ng trip mo ah. Halika, sasamahan kita. Isumbong mo lahat ang sinabi ko sa'yo. Hindi na kailangan, nandito na ako. Bev! Bakit parang nagbagong itsura mo? Kanina parang leon ka. Mahal, kung ano man ang narinig mo, sinabi ko lang yun. Kasi kanina pa ako binibwisit niyan eh. Totoo ba? Oo, kaya huwag mong intindihin yun. Kaso hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung sinabi ni Bev na magbigay ako ng pruweba, kanina bago ako pinaalis, may nilagay akong camera sa opisina mo. Ano? Sinabi sa akin ni Sherwin kung saan niya nilagay. Kaya nung lumabas kayo ni Vanya, pumunta ako sa opisina niyo para kunin yung camera. Napanood ko na din. Mga baboy kayo! Mahal, inakit lang ako ni Vanya. Oo nga. Kaya pala ikaw ang agresibo. Tsaka yung hawak mong hard drive, kahit sirain mo wala akong pakialam. Pinatrace ko na sa accounting lahat ng mga nawawalang pera ng kumpanya. At isa lang ang inuugnay ng mga data. Ikaw. Mahal, hayaan mo ako magpaliwanag. Una, wag mo akong tawaging mahal. Ma'am Bev ang itawag mo sa akin. Pangalawa, dun sa husgado ka na magpaliwanag. Tara na, Sherwin. Bev! Papa Dudut, hindi po pala magandang tingnan ang leon kapag umiiyak. Pinag-aralan ng legal team ng kumpanya mga kasong isasampa laban kay Gino. Ako naman po ay hindi na janitor pero huwag niyo pong isipin na sa akin ibinigay ang posisyon ni Gino. Madami pa pong mga mas deserving kesa sa akin. Ako po ang ginawang head of security ng kumpanya. Pinakuha ko ni Bev ng crash course para doon para mas madagdagan pa daw ang alam ko. Kaya maganda naman po ang trabaho ko ngayon pati na rin ang sweldo. Papadudot, hindi talaga nagbago si Bev. Naniwala pa rin siya sa akin kaya nabunyag ang mga kalokohan ni Gino. Hindi lang sa propesyon kundi sa personal. Matagal na palang may relasyon sina Gino at Vanya. Si Bev naman kasi ay malaki din ang ibinibigay na tiwala kay Gino kaya nabulag siya. Kahit paminsan-minsan ay nasa harapan na niya ang pagpapatunay na may ginagawang kalokohan itong si Gino. Madalas sa minsan ay mahirap din po talagang maging masyadong mabait. Papadudot, maganda ang samahan namin ni Bev mula din sa pagiging profesional hanggang sa personal. Sa oras ng trabaho ay boss ko siya at empleyado niya ako. Pero pagtapos na ang trabaho ay matalik kaming magkaibigan. Naging kami nga ni Bev noong high school pero hanggang doon na lamang yon. Ang ipinagpapasalamat ko ng husto ay ang mabuting pagkakaibigan namin ngayon. Nung una,
nang kainin ako ng hirap ng pandemya ay parang nawala na ako ng pag-asa. Kasi parang nilayuan na ako ng mga kaibigan at kakilala ko. Pero dahil po kay Bev ay naniwala uli ako na hindi ako iniwan ng Diyos. Dito naman sa lupa kahit madami ang nang iwan ay laging maiiwan din na nandyan lamang para sa atin. Naranasan nyo na bang problemahin kung paano kayo purihin ng mga tao sa paligid ninyo? Kung paano nila kayo nilagay sa pedestal dahil para sa kanila kayo na ang pinakaangat sa lahat? Ako po ay oo, Papa Dudut. Ako nga pala si Colleen, 30 years old at may kinalaman ito sa aking pamilya. Lalo na sa aking mga magulang na ang taas lagi ng tingin sa akin. Alam nyo ba kung ano yung sinasabi na Golden Child Syndrome? Yun yung tingin sa iyo ng iyong mga magulang na exceptional ka sa lahat ng bagay. Kumbaga'y perpekto ka sa paningin nila dahil hindi sila nakakakita ng mali sa iyo. Lahat ng gusto at pangarap nila para sa iyo ay natupad mo. Isa itong panalo sa mga magulang. Pero sa mga anak na tulad ko ay isa itong parusa, Papa Dudut. Dito iikot ang aking kwento, Papa Dudut at mga kabarangay. At sana sa pagbabahagi ko ng aking kwento ay may matutunan hindi lamang ang mga anak kundi pati na rin ang mga magulang. Lalo na sana ang mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid sa pamilya, ako ang bunso habang ang kuya Nilo ko naman ang panganay. Mas matanda lamang siya ng 1 taon sa akin. Dahil ako nga ang golden child sa pamilya ay nasa panig ko lagi noon ang mga magulang ko. Naubusan ng atensyon ang kuya Nilo ko dahil laging nasa akin ang mga mata ng mga magulang ko. Wala silang ibang nakita sa akin kundi ang magagandang bagay, Papa Dudut. Pagdating naman sa aking kuya Nilo ay kabaliktaran ang lahat. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero pinaramdam din sa akin ng mga magulang ko na hindi ko namang kasalanan kung laging kulelat ang kuya ko sa lahat ng bagay. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kuya ko dahil natatakot din akong sumagot sa mga magulang ko. Hindi kasi ako nasanay na kumokontra sa mga sinasabi nila. Malaki ang naging respeto ko sa mga magulang ko pero habang tumatagal, parang gusto ko nang baguhin ang pakikitungo ko sa kanila, Papa Dudut. Colleen, pakiabot mo naman yung kanin sa tatay mo. Sige po. Tay, kanin po. Salamat, Colleen. Oh, sino pang gusto ng kanin sa inyo? Kuya Nilo, kanin pa? Huwag mo nang bigyan ng kanin ng kuya mo. Hirap na nga maglakad yan, bigat ng tiyan eh. Ay, paabot na lang tubig, Colleen. Pangtunaw ng taba sa tiyan. Hindi tubig ang solusyon sa taba. Ehersisyo at pagtigil sa bisyo. Heto na naman tayo. Ano sabi mo? Ang sabi ko po… Nay, tay. May trabaho na po pala ako. Talaga? Ang bilis mo namang makahanap ng trabaho. Last week ka lang yata nag-resign sa dati mo pinapasukan ah. Magdududa ka pa ba sa kakayanan ng anak mong yan? Alam mo namang magaling si Colleen. Matagal na nga ang 1 linggo sa paghahanap ng trabaho sa kanya eh. Congrats anak. Akala ko magpapahinga ka pa. Magpapahinga muna sana ako. Kaya lang inoffer sa akin ng kabatch ko yung trabaho. Naisip ko sayang naman kung tatanggihan ko. Tsaka sinubukan ko lang naman baka sakaling umubra. Tinanggap po ako. Sayang naman po kung hindi ko itutuloy. Ay, mabuti pa itong si Colleen. Hindi pa petiks-petiks lang sa buhay. Hindi katulad ko, no? Narinig kita. Kung bubulong ka, hinaan mo pa. Sino ba nagsabing bumubulong ako? Anay, mas mataas po ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Tsaka mas maganda po ang mga benefits. Hindi na matanggal ang ngiti ko. Parang nabusog na ako sa binalita mo. Kunin niyo na nga tong kanin sa plato ko. Ayoko na palang kumain. Solved na ako eh. Ang tatay talaga. Masaya ako para sa iyo, Colleen. Hindi naman ako nagulat na ang ganyang klaseng trabaho ang makukuha mo. Ikaw pa ba? Napakagaling mo sa lahat ng bagay. Wala kang kakompetensya sa galing.
Si nanay naman, nahawa na rin sa pagiging bolero ni tatay. Ay, ano bang pangbobola? Totoong sinasabi namin ng tatay mo. Mula pagkabata, nakita na namin ang potensyal mo. Kaya nga ikaw ang ipinasok namin sa private school at hindi… Ako, Tama naman ang desisyon namin ng tatay mo, di ba Nilo? Hindi mo nga tinapos ang kolehiyo. Mabuti na lang at una pa lang pinakita mo nang wala kaming mapapala sa'yo. Nay! Oy, bakit? Wala naman akong sinasabing masama ah. Masaya pa nga ako dahil isa lang ang kinailangan naming patapusin ng pag-aaral. Eh di guminhawa ang mga bulsa namin ng tatay nyo. May natipid pa kami para sa retirement namin. di thank you pala sa akin. Thank you talaga sa kahinaan ng ulo at diskarte mo. Ipagpatuloy mo yan. Mas lalo ako nabusog sa pagtatalo niyo mag-ina. Kahit tubig, ayoko na. Busog na rin ako sa bunganga ni nanay. Lalabas muna ako. Sandali, Kuya Nilo. Huwag mong sabihing busog ka na rin. Parang hindi pa kasi. Mukhang gutom at uhaw ka pa sa mga papuri ni nanay. Kuya, hindi naman… Hayaan mo siyang dumakdakulin. Gutom lang yan sa atensyon. Pagkatapos mong kumain, ipagtitimpla kita ng kape at bibili ako ng ensaymada. Kwentuhan mo kami ng tatay mo sa bago mong trabaho. Hindi ko nagawang ipakita ang sigla ko sa magulang ko habang nagkukwento tungkol sa bagong trabaho ko. Nalungkot ako sa sinapit ng naging usapan naming pamilya. Inasahan kong magiging masaya kami ng araw na yon pero nabaliktad ang mga nangyari. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at nakinig lamang sila sa akin habang nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko. Nakafocus sila sa akin at parabang walang nangyaring tensyon sa pagitan nila at kay Kuya Nilo. Nasanay na nga siguro silang maliitin si Kuya Nilo Papadudut. Doon ako mas lalong nalungkot dahil sarili nilang anak ang pinagkakaita nila ng pagmamahal at binibigyan ng kagaspangan ng ugali. Kaya hindi ko rin masisi noon si Kuya Nilo kung bakit lumayo ang loob niya sa aming lahat. Kahit ako ay dinamay niya sa alitan nila ng mga magulang namin. Naiintindihan ko naman siya dahil nga sa tuwing kinukumpara ako sa kanya ng mga magulang namin ay lagi siyang nasa ibaba at ako lagi ang nasa itaas. Hindi ko naman kontrolado ang mga utak at bibig ni nanay at tatay kaya wala rin akong magawa sa sitwasyon ng aming pamilya. Hindi ko rin naman kayang manindigan noon para kay Kuya Nilo dahil ayokong kalabanin ang mga magulang ko. Lagi akong may nakatagong takot sa puso ko kapag ang mga magulang ko na ang pinag-uusapan. Hindi ko sila kayang makitang madismaya dahil nakasanayan kong makita silang proud sa mga ginagawa ko. Kaya nga siguro buong buhay ko ay wala akong ibang ginawa kundi ang habulin ang approval nila. Kabaliktaran naman noon si Kuya Nilo. Wala siyang ibang ginawa kundi ang lumayo sa mga gusto ng mga magulang namin para sa kanya. Hindi siya nagpadikta sa kanila kung ano nga ba ang gagawin sa buhay niya. Oo, at hindi nakapagtapos si Kuya Nilo ng pag-aaral pero maraming beses ko naman siyang nakikitang masaya. Nababawi nga lang ang sayang yon tuwing pinamumuka ng mga magulang ko na mali siya ng piniling direksyon sa buhay niya, Papadudut. Parang ang hina mo kumain ngayon, Kulin ah. Hindi ka ba nasarapan sa niluto ko? Masarap po ang luto niyo, Nay. Ay parang hindi naman. Kung hindi mo gustong niluto ko ngayon, ayos lang naman. May gusto ka bang ipaluto sa akin? Longganisa, bangus, hotdog. Nay, hindi niyo na po kailangan mag-abala. Masarap po ang niluto ninyo. Bakit nga hindi mo ginagalaw masyadong nasa plato mo? Parang napipilitan ka lang. Hindi po, Tay. Konti lang po sanang kakainin ko ngayon. O bakit naman? Lalabas po kasi kami ni Miguel mamaya. Nag-aaya siyang kumain sa labas tapos manonood po kami ng sine. Ay, si Engineer Miguel. Bagay talaga kayo ng nobyo mong yon. Pareho kayong may tinapos sa pag-aaral. Maganda pa ang mga trabaho ninyo. Kailan pa siya nakabalik? Kala ko nasa Singapore pa siya. Last week lang po kaya lang hindi kami nakapagkita kaagad pagdating niya kasi may dinner po sila ng family niya. Buti pa si Miguel ano. Laging inuuna ang pamilya. Parang si Kulin. Sana lahat ng anak katulad nilang dalawa.
Kung kailan ganado na ako sa pagkain tsaka naman may biglang magpaparinig. Kung marunong ka lang sana gumaya kay Colleen, hindi ka na dapat pinaparinggan ngayon. Pwede naman pigilan na pagpaparinig. Hindi naman kasi kailangan yan. Eh di wag kang makinig sa mga parinig namin. Simple lang. Madali lang unawain kahit hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan na naman. Padalawin mo naman si Miguel dito, Colleen. Gusto ko siyang ipagluto ng paborito niyang tokwat baboy. Dadamihan ko ang taba, pakisabi. Ang tagal na rin nung huli ko siyang nakita eh. Mabuti pa yung ibang tao pinagluluto. Nagpaparinig ka ba, Nilo? Huwag nyo na lang din pakinggan ang mga parinig ko. Ba't talagang… Anay, makakarating po kay Miguel yung sinabi ninyo. Ako na pong bahala. Sana talaga lahat makahanap ng matinong karelasyon. Ikaw ba, Nilo? Kamusta yung nobya mong si… Ano nga ba pangalan nun? Si… Lovely po. Oo. Kamusta siya? Matagal na siyang di pumupunta rito 4 na buwan ng buntis. Binuntis mo? Meron pa bang iba? Hoy Nilo, hindi ganyan ang tamang pagsagot. Ako nga po ang nakabuntis. Palamunin ka na nga rito sa bahay. Talagang magdadagdag ka pa ng isa. Huwag kayong mag-alala. Ako lang palalamunin nyo, hindi siya kasali. Eh paano hindi kasali? Nabuntis mo nga. Hindi naman niya pinapaako sa akin yung bata eh. Sa kanya na lang daw. Hindi niya ako inuobligang magsustento o maging tatay dun sa bata. Ay, matalino pala si Lovely no? Akala ko talaga tulad mong walang utak. Alam niyang wala siyang mapapala sa'yo. Tama yan. Ayoko rin naman ng obligasyon. Palamunin nyo na nga ako rito, di ba? Colleen anak, Ano po yun, Nay? salamat at lumaki kang may utak ha. Hindi ka tulad ng iba riyan. O siya, tapusin mo na yung kinakain mo para makapag-prepare ka pa para sa date nyo ni Miguel. Hindi ako kaagad nakatayo, Papa Dudut. Nanlambot ako sa talim ng tingin ni Kuya Nilo sa akin. Wala naman akong ginawa pero parang sa akin ang sisi dahil sa mga sinabi ng mga magulang namin sa kanya. Sa palagiang pagkukumpara ni nanay at tatay kay Kuya Nilo sa akin ay naramdaman ko lalo ang distansya sa pagitan namin ni Kuya. Noong mga bata pa kami ay malapit naman kami sa isa't isa, kaya lang ay noong nagsimulang mapansin ng mga magulang ko ang katamaran ni Kuya Nilo sa pag-aaral ay doon na nagbago ang lahat. Napansin nilang hindi ganong kagaling sa eskwelahan si Kuya Nilo, samantalang ako naman noon ang laging nangunguna sa klase. Kaya yun na ang naging paraan nila para laging ikumpara si Kuya Nilo sa akin. Nung una ay hindi naman yon masyadong nakaapekto sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang noong inaraw-araw ng mga magulang namin ang pangaral sa kanya at pagkukumpara sa aming dalawa, ay doon na nagbago ang lahat. Nawala na ang dating sigla ni Kuya Nilo. Mailap na rin siya sa amin, lalo na kay nanay. Lagi na lang siyang nakakulong sa kwarto para lang maiwasan kami. Mas lalo tuloy nagalit si nanay dahil pakaramdam nila ay gumagawa ng hindi maganda si Kuya. Pero sa totoo lang ay alam ko noon na gusto lamang niyang hindi mahusgahan ang mga magulang namin. Gusto lamang niya noon na makalayo sa mga matatalas na salita ng mga magulang namin. At higit sa lahat ay mailayo sa akin at sa mga achievement ko sa buhay. Naging ganon ang sistema hanggang sa pagtanda niya. Hindi na siya nakabawi sa pag-aaral kaya naman pinili niyang huwag na lamang tumuloy sa kolehiyo. Inasahan ko na yon at inasahan na rin yon ni nanay pero hindi nila pinadali kay Kuya ang naging desisyon nito. Lagi nilang pinapaalala kay Kuya ang pagkakamali niyang talikuran ng pag-aaral at ang kanyang kinabukasan. Papa Dudut, naniniwala kong hindi mahina ang utak ni Kuya. Hindi lang siya sumusunod sa nakagawian ng lahat. Pero alam kong malaki ang kakayahan niya sa ibang bagay. Sana lang talaga ay napagbigyan siya ni nanay na ipakita ang kanyang galing sa ibang mga bagay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa paghakot ko ng mga magagandang bagay sa career, love life at kung saan-saan pa. Nakita yun ng mga magulang ko at tulad ng dati ay puring-puri na naman sila sa akin. Siyempre aaminin kong masarap sa pakiramdam ang mapansin ang galing
Pero may halo ring guilt dahil habang ako ang umaangat, ang Kuya Nilo ko naman ang bumabagsak. Mas lalo tuloy naha-highlight ang mga maling nagawa ni Kuya Nilo. Mas nakita ang galit at pagkadismaya ng mga magulang ko sa kanya. Kaya minsan ay parang ayoko na ring sabihin ang mga magagandang nangyayari sa akin, Papa Dudut, dahil kapalit noon ay ang pangungutya nila kay Kuya Nilo. Kaya lang kahit na hindi naman ako magsabi ng mga na-achieve ko ay talagang matik na kinananay na hanapan ng mali ang kuya ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa mga magulang ko at hindi ko na alam kung paano sila hihikayatin para makita ang mga magagandang bagay kay Kuya Nilo. Masyado nang madilim ang paningin nila pagdating kay Kuya. Bagsak na ang tiwala nilang makakabangon at magbabago pa siya. Katulad na lamang nung isang beses na nagkaroon ng aberya sa isang kapitbahay naming pastor. Dahil yon sa nagawa ni Kuya Nilo. Napabarangay si Kuya at nalaman yon ng mga magulang namin. At tulad nga ng inaasahan na isang damakmak na sermon ang inabot ni Kuya mula kina nanay. Hindi ko pa noon alam ang buong nangyari basta may nagpunta lamang na mga taga-barangay sa aming bahay para ipasundo sina nanay. Nasa barangay hall daw si Kuya at may atraso siya sa isa sa mga kapitbahay namin. Nagmadaling gumayak ang mga magulang ko at naiwan naman ako sa bahay at hinintay na lamang silang makauwi. Medyo natagalan bago sila nakauwi ng bahay. Napahaba ang diskusyon at malamang ay walang nagpatalo sa magkabilang panig. Nung nakauwi sila ay naunang pumasok ng bahay si Kuya Nilo. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang hilahin siya ni nanay para kausapin at pagalitan. Nakasunod lang si tatay at ramdam ko rin sa kanya ang galit kahit na hindi siya nagsasalita noon, Papa Dudut. Hoy Nilo! Nakakahiya ka talaga! Nakakahiya! Akala ko sanay na ako sa patapon mong buhay. Pero meron ka pa palang ibabagsak. Hindi nyo kasi maiintindihan yung nangyari eh. Ano bang hindi namin naintindihan? Ninakaw mo yung aso ni Pastor! Niligtas ko lang yung aso, Nay. Sa iba yung aso. Hindi. Pero kinuha mo, hindi ba? Kasi sinasaktan ni Pastor yung aso. Kinuha mo, di ba? Oo. Eh di magnanakaw ka! Huwag po kayong magsigawan, nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung meron mang dapat mahiya rito, yung kapatid mong magnanakaw! Hindi ko inangkin yung aso. Tinakas ko lang dahil sinasaktan ng pastor na yon. Wala ba kayong natitirang awa sa mga sarili nyo? Ikaw nga hindi naawa sa amin ng tatay mo! Kami pa ang sinisigawan ni Pastor dahil sa ginawa mo! Pinagmukha mo kaming masamang magulang dahil hindi ka raw namin napalaki ng tama! Sa parte na yon, tama naman siya. Ginawa namin lahat para maituwid ang buhay mo, Nilo. Wala kang utang na loob! Nay, tay! Mabuti na lang meron pa kaming kulin na pangbawi sa mga sama ng loob namin sa'yo, Nilo! Ah, tama. Si Colleen, the golden child. Eh di siya na ang perfect. Nagawa mo pa talaga insultuhin ang kapatid mo sa ganyang kalagayan mo? Kayo ang nagtutulak sa akin para lumayo ang loob ko kay Colleen. Ikaw lang ang nagtutulak sa sarili mo para lumayo ang loob namin sa'yo. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. O sige na, ako na lagi ang mali. Okay na ba tayo? Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Wala ka talagang pinagkatandaan, Nilo. Kung hindi dahil sa amin, nakakulong ka na ngayon. Eh di salamat nga. Okay na. Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Sa inaasta mo, mas lalo lang kami nawawalan ng gana sa'yo. Bahala ka magbayad ng danyos kay Pastor. Eh di ako na. Wala naman ako sinabing akuin yung ipababayad sa pastor na yon. Ang lakas na loob mong magsabi ng ganyan? Eh wala kang ang trabaho? Parang nakakalimutan mong pinapalamon ka pa rin namin hanggang ngayon ah. Isang buwan pa lang ako nawala ng trabaho kung makapagsumbat kayo sa pagpapalamon sa akin. Halos buong sahod ko napupunta sa inyo dati. Tapos ngayon… Bakit pinagmamalaki mo pa talagang kakarampot na sahod mo? Kung nakapagtapos ka lang sana ng pag-aaral, hindi kami magtitiis sa katiting na sahod mo. Bukas na bukas din. Lapitan mo si Pastor at kayo na mag-usap para sa pagbabayad mo ng danyo sa kanya. Hindi na kami makikialam dahil nakakapagod ka na. Kung di ka makapagbayad, magpakulong ka na lang. Pero huwag kang lalapit sa amin para piyansahan ka ha. Kuya Nilo, may ipon pa naman ako. Hayaan mo muna ako magbayad para hindi na lumala yung gulo. Hindi na. Baka magkaroon din ako ng utang na loob sa'yo.
Hindi kuya, ayos lang sa akin. Bukas ng umaga samahan mo ako, mag-withdraw ko bago ko pumasok sa trabaho. Ako nang bahala sa'yo. Tignan mo na, Nilo. Mabuti na lang at may kapatid kang matino. Huwag mo nang masyadong itaas ang pride mo. Ako ang nagsimula ng problemang to. Ako rin ang tatapos. Salamat sa offer, Colleen. Pero hindi na ako tatanggap kahit kailan ng tulong mula sa isa man sa inyo. Padabog na pumasok ng kanyang kwarto si Kuya Nilo Papadudut. Habang kami naman ng mga magulang ko ay natahimik na lamang sa isang sulok. Wala ni isa man sa amin ang nakuhang magsalita dahil sa huling mga sinabi ni Kuya Nilo. Nang mahimasmasan kami sa mga nangyari, ay nagpaalam ang mga magulang ko para pumasok na rin ang kanilang kwarto. Narinig ko pa silang nagtatalong mag-asawa dahil sa nangyari kay Kuya. Habang ako naman ay naiwan sa salang mag-isa. Napaupo na lamang ako sa may sofa at saka pilit na iniintindi ang sitwasyon naming pamilya. Lalo na si Kuya. Habang ginagawa yon ay hindi ko naiwasang alalahanin ang kabataan naming magkapatid. Na mga panahong maayos at payak pa ang lahat. Nang mga panahong inosente pa kaming dalawa sa mga madidilim na sulok ng aming pamilya. Tulad ng nabanggit ko sa inyo nung una ay close talaga kaming magkapatid. Wala akong ibang naging kalaro, si Kuya Nilo lang. Inalagaan niya ako at inalalayan sa mga nambubuli sa akin noon dahil nga lagi lamang akong nasa bahay at hindi marunong makisama sa ibang bata. Tuwing kaarawan ko ay laging may regalo si Kuya para sa akin noon. Iniipon niya ang baon niya sa araw-araw para may ipambili ng kahit na anong mumurahing laruan at cupcake. Napakasaya dati ng pagsasama namin. Ramdam ko noon ang pagmamahal ng kapatid ko pero nang natuto na ang mga magulang kong ikumpara kaming magkapatid ay doon na talaga nagbago ang lahat. Nakaramdam ako ng kurot habang inaalala ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko kay Kuya sa tuwing binabalitan niyang bagsak siya sa klase. Natiis pa ni Kuya ang mga maanghang na salita ng mga magulang namin noong simula pero habang tumatagal ay doon na nagtanim ng puot si Kuya sa kanilang dalawa. Nadamay na rin ako lalo na noong masyado ng malalim ang pagkukumpara sa aming magkapatid. Hanggang isang araw ay wala na siyang biniling laruan o cupcake para sa akin. Hanggang isang araw, kahit ang simpleng pagbati ng happy birthday sa akin ay hindi na rin niya nagagawa. Hanggang isang araw, tumaas na ang pader na tinayo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang araw ay hindi ko na siya kilala, Papa Dudut. Kuya Nilo, pwede ka bang makausap? Ano na naman ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? May sarili ka namang kwarto, di ba? Gusto lang sana kitang makausap. Pwede bang bukas na lang yan? May ginagawa pa ako eh. Please, kuya. Sige, pasok. Salamat, kuya. Wala akong upuan dito sa kwarto. Diyan ka sa sahig kung gusto mo. At pakidalian kung ano man ang sasabihin mo. Ito pala yung itsura ng kwarto mo, kuya. Maaliwalas naman pala. Pasensya na kung mali ang inaasahan mo ha. Next time huwag ka mag-alala. Guguluhin ko at dudumihan para makapasa naman ako sa expectations mo. Kuya, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ano bang kailangan mo? Gusto ko pa rin sanang ituloy yung ipapahiram ko sa yung pambayad para sa danyos. Hindi pa ba klaro yung sinabi ko sa'yo? Na di ako tatanggap ng tulong sa inyo? Lalo na sa'yo. Huwag mo na lang isiping tulong yun. Bayaran mo na lang kapag may pambayad ka na. Wala akong pambayad. Hindi naman ako nagmamadaling maningil. Huwag mo nang ipilit sa akin yung pera mo. Kahit mamuti pang mata mo, di ko yan tatanggapin. Magkaubusan na ng laway dito. Puro hindi lang ang isasagot ko sa'yo. Gusto lang naman kitang tulungan, kuya. Hindi mo kailangang gawin yan. Ay, ako pa nga tong may utang sa'yo eh. Nung bata pa tayo, di ba nabasag ko yung mamahaling vase ng nanay ng kaklase ko. Tapos ikaw yung paunti-unting nagbayad nun. Hindi ko na maalala yan. Wala na akong balak alalahanin yan.
Grade 4 ako noon, 'di ba? Tapos ikaw kagad yung sinabihan ko kasi natatakot akong malaman ni nanay. Kaya ikaw yung una kong nilapitan. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Kalahati ng baon mo napupunta sa ipon para mabayaran yung nabasag kong vase. Tapos tuwing hapon pagkatapos ng klase, pumupunta ka ron sa bahay ng kaklase ko para maglinis. Ilang buwan mong ginawa yun para mabayaran lang yung nabasag ko. Hindi ka na nga nakakapag-aral ng maayos kasi pagod ka na lagi eh. Sinabi ko sa'yo na ayoko nang alalahanin yan, di ba? Bigla ko lang din namang naalala ngayon. Dahil pala sa akin kaya bumabagsak ka sa klase. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa akin. Ako ang pumili na wag mag-aral ng maayos. Kuya… Kung iniisip mo na may utang na loob ka sa akin dahil sa nangyari dati, di ko kailangang maningil. Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama dati. Kaya nga salamat doon, kuya. Habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Dahil sa'yo, hindi nalaman ni nanay ang nagawa kong mali. Niligtas mo ako. Paano kaya kung malaman ni nanay yung nagawa mong mali at di ka tanggap-tanggap? Naku, baka pagtawanan na lang namin ni nanay yung tungkol dun sa nabasag kong vase. Bayad na yung kasalanan ko ron dahil sa'yo. Hindi naman yun ang sinasabi kong maling ginawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Good night. Napatulala ako ng ilang segundo sa malaman na mga sinabi ni Kuya Nilo sa akin. Naghintay pa ako na dugtungan niya yon pero nagtungo na siya sa pintuan ng kwarto niya at binuksan. Hudyat na kailangan ko nang lumabas ng kwarto niya, Papa Dudut. Wala naman akong nagawa kundi ang maglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas ko ay nilingon ko pa siya pero agad niyang sinarado ang pintuan. May gusto pa sana akong sabihin at tanungin pero dahil sinarado na niya ang pagkakataon na gawin yon ay wala akong nagawa kundi ang lumakad palayo sa kanyang kwarto. Binala ko pang pumasok na rin sa kwarto dahil late na at kailangan ko nang matulog. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit mas pinili kong lumabas ng bahay at doon nagpa siyang mag-isip. Pinag-isipan ko ang huling sinabi ni Kuya Nilo. Aaminin kong naapektuhan ako sa mga sinabi niya kahit na wala namang diretsang sagot sa kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Natagalan bago ako pumasok sa loob ng bahay dahil hindi ko magawang pakalmahin ang sarili ko. Siguro'y halos isang oras din akong nagbabad sa labas ng bahay bago ako nagpasyang pumasok. Hindi rin ako dumiretso kaagad sa kwarto at nagtungo muna ako sa kusina. Wala naman akong kailangang inumin o kainin pero sa kusina ako nakahanap ng katahimikan na sa tingin ko ay kailangan ko ng mga oras na yon. Hindi pa rin ako mapakali, Papa Dudut. Mula sa kusina ay tinignan ko ang kwarto ni Kuya Nilo. Nagtatalo ang isipan ko kung kakatok ba akong muli para ituloy namin ang naging usapan namin. O mas magandang ako na lamang ang maghanap ng sagot sa pabitin na sinabi ni Kuya sa akin. Hindi ako nakapagdesisyon ng maayos. Iba na ang kamang nararamdaman ko noon dahil alam kong may ibang ipapahiwatig sa akin si Kuya. Nanakit lamang ang ulo ko sa kakaisip at nahirapan akong makahinga. Pinilit ko ang sarili kong pumasok na ng kwarto ko para magpahinga na. Pero kahit nasa loob na ako ng kwarto at nakahiga na, sa aking kama ay nakamulat pa rin ang aking mga mata. Nakatingin ako sa kisame habang tinatansya ang aking kaba. Doon ko naisip na alam kong may alam si Kuya sa nangyayari sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, ako naman ang umiwas kay Kuya Nilo. Mula noong huling pag-uusap namin ay natakot na akong lapitan siya. May hinala na ako sa kung ano yung makahulugan niyang sinabi sa akin nung huli kaming mag-usap. Kaya lang ay ayokong kumpirmahin yon sa kanya at natatakot ako sa pwede niyang sabihin sa akin. Oras na magkatotoo ang kutob ko sa mga nalalaman niya. Kaya naman ang solusyon ko noon ay ang pag-iwas sa kanya. Nagkabaliktad tuloy kami ng sitwasyon. Dati siyang madalas na umiiwas sa akin. Tapos sa isang iglap ako naman yung natatakot na makaharap siya.
Lagi kaming magkasabay na pamilya sa pagkain kahit meron kaming problema sa isa't isa. Pero naghanap ako ng mga dahilan para lamang makaiwas na makaharap siya sa hapagkainan. Natakot ako na makita siya sa sulok ng mga mata ko kahit na ilang segundo lamang. Para akong isang dagang nagtatago sa isang pusa. Ganon eksakto ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal yon. Hindi naman sumubok si Kuya Nilo na lapitan akong muli at hinayaan niya akong magtago. Hinayaan niyang maramdaman ko ang kaba at kinatakot ko na rin na baka may masabi siya sa aming mga magulang at doon ako sobrang nabahala. Kaya lang ay nabawi rin ang lahat lalo't alam kong kahit na anong mangyari ay hindi nila kakampihan si Kuya Nilo. Malaki ang tiwala kong hindi papanigan ng mga magulang ko si Kuya pagdating sa akin. Kahit papaano ay nakabawi naman ako sa nararamdaman kong takot. Kaya lang ay ayoko pa rin maging kampante noon dahil alam kong anytime ay pwede pa rin magsalita si Kuya. Kailangan ko lang noon na paghandaan ang araw na yon. O mas magandang gawin ay paghandaan ang gagawin ko oras na piliin niyang magsalita tungkol sa nalalaman niya sa akin. Habang hindi pa nangyayari ang araw na yon ay kailangan ko munang magpanggap na ayos lamang ako. Lalo na sa mga magulang kong bantay sarado ang bawat galaw ko. Kailangan kong simulang ipakita sa kanila noon na wala akong itinatago. Kailangan sa akin sila maniwala at hindi sa kuya ko, Papa Dudut. Bakit parang hindi ka interesado sa niluto ko, Colleen? Hindi naman po, Nay. May iniisip lang po ako sa trabaho. Ito talagang anak ko. Kahit nasa bahay na, trabaho pa rin ang nasa isip. Napakasipag talaga. Kung sana ganyan din ang panganay mo, wala sana tayong problema ngayon. Teka, asan nga ba si Nilo? Na-traffic daw. Hindi na raw makakasabay sa pagkain. Hayaan mo na yun. Matanda na siya. Hindi na kailangang alalahanin pa. Maganda rin na hindi natin makasabay. Masyadong mabigat kasama si Nilo. Parang lagi pasan ang lahat ng problema sa mundo. Ewan ko ba sa anak mong yun? Change topic na po tayo para hindi na kayo ma-stress. Ay oo, bigla akong naalala. Kanina pala nakasalubong ko si Mariel. Yung kabatch mo nung college. Opo. Kumusta po siya? Wala na po akong balita sa kanya kahit sa Facebook. Tinatanong ka. Sabi ko hindi na kita nakikita. Po? Bakit naman po ganun ang sinabi ninyo? Mukhang napariwara na sa buhay si Mariel. Pagkakita nga sa akin, imbis na kumustahin, nagtatanong kung may extra raw ba akong pera. Umuutang sa inyo? Hindi nga utang Gusto lang humingi. Akala ko nung una nagbibiro pero seryoso pala. Binigyan niyo po ba? Aba syempre hindi. Kasalanan ko ba kung hindi niya pinagigi ang buhay niya? Kaya nga nung tinatanong ka niya, sinabi ko agad na wala akong balita sa'yo. Baka hingang ka pa ng pera, mahirap na. Halata naman po yung pagsisinungaling ninyo. Ayos na yon para maramdaman niyang ayokong lumapit siya sa'yo. Baka mahawa ka pa niya ng kamalasan sa buhay Makasali lang sa usapan niyo mag-ina ha. Maski ako, may nakasalubong pero kaklase naman ni Nilo no elementary. Si Marcos. Teka, parang naaalala ko yan. Siya ba yung laging absent sa klase at laging pinapatawag sa principal's office? Oo, siya rin yung nagnakaw ng wallet ng teacher nila ni Nilo. O anong balita sa kanya? Hindi ko na nakikita ang batang yun Di ba taga kabilang barangay lang yun dati? Naisip ko nga baka nakulong na yun nung tumanda Diyan ka nagkakamali. Kababalik lang galing Thailand. O anong ginawa sa Thailand? Doon ba naghasik ng lagim? May mga negosyo pala siya ng tela ron. Nakakatuwa. Umuwi lang talaga ng Pilipinas dahil sa kasal ng kapatid niya. Aba mapera na pala siya. Sino bang mag-aakalang magiging maganda ang buhay ng batang yun? Dati halos sukuan na ng mga magulang niya. Ganon din naman ang naisip ko. Kaya nga nahiya na rin ako magkwento tungkol kay Nilo noong nagtanong siya. Kunwari na lang nagmamadali na akong umuwi. Sana hindi nakahalatang umiiwas ako. Tama lang yung ginawa mo. Ganyan din ang gagawin ko kapag may nangumusta kay Nilo. Makaiwas lang talaga sa kahihiyan. Ay! Si Nilo na ngayon ang kulelat sa batch nila.
Nakakalungkot lang talaga. Mabuti na lang at may pangbawi tayo sa usapan. Mabuti na lang at andyan si Colleen para mailigtas tayo sa kahihiyan. Hindi ba, Colleen? Colleen, ayos ka lang? Parang namumutla ka, anak. Nahihilo ka ba? Masama ang pakiramdam. Ayos lang po. Ituloy niyo lang po yung Ay! Buntis si Colleen! Magkakapo na tayo! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig kong sinabi ng mga magulang ko kasunod ng pagsusuka ko. Bigla akong kinabahan dahil parang meron na ang kumpirmasyon sa nangyayari sa akin noong mga nakaraan. 2 buwan na rin kasi akong na-delay sa aking dalaw. Bukod pa doon ay meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katawan na hindi ko maipaliwanag. Yun ang unang beses na naramdaman ko yon, Papa Dudut, at ni hindi dumampi sa isipan ko noon na baka buntis ako. Mas naisip ko pa na dahil yon sa madalas kong pagpupuyat, sa kabundok na stress na inaabot ko sa trabaho, at sa kakaisip sa mga sinabi ni Kuya Nilo. Kaya lang nang naduwal na ako sa lababo at sinabi ni Kuya na buntis ako, ay doon na ako natakot. Doon na nagkaroon ng kasagutan ng mga napapansin kong pagbabago sa katawan ko. Napailing na lamang ako at hindi makalapit muli sa lamesa. Habang naririnig ko ang masayang usapan ng mga magulang ko sa hinala nilang buntis nga ako. Nakaisip na sila ng mga pangalan ng magiging apo nila. Nakaisip na rin sila kung saang ospital ako dadalhin sa araw na manganganak na ako. Nagtalo na rin sila kung mas maganda bang panganay ang babae o lalaki. Mas lalo akong nahilo at nasuka sa mga narinig ko sa kanila. Nagpaalam ako para pumunta ng CR, hindi para linisin ang bibig ko kundi para magtago sa mga naririnig ko sa mga magulang ko. Hindi ko kinatuwa ang usapan nila. Mas lalong hindi ako natuwa sa nangyari sa akin. Napaupo na lamang ako sa sahig ng banyo habang pilit na inaabot ang gripo para buksan yon. Nang mabuksan ko ang gripo at nakontento ako sa ingay na dulot ng tubig na lumalabas doon, ay saka ako umiyak. Iniyak ko ng todo ang nararamdaman kong pagkabigla at takot. Alam kong sapat ang ingay ng tubig sa gripo para mapagtakpan ang ingay ng pag-iyak ko. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at natagalan din bago ako nakatayo mula sa pagkakasalampak ko sa sahig. Nang makabawi ako ng lakas, ay naghilamos ako mula sa naipong tubig sa timba at saka ako lumabas ng banyo na parang walang nangyari. Nakangiti akong sinalubong ng nanay ko at inassure akong ayos lang ang pakiramdam ko. Alam niyang normal yon dahil nangyari na yon sa kanya noong ipinagbuntis niya kami ni Kuya. Pinilit kong ngumiti at pinilit kong gumawa ng dahilan para makaiwas sa sayang nararamdaman nila. Nagpaalam ako na kung pwedeng umidlip muna. Pinayagan naman nila ako at hinayaan nang makapasok sa kwarto ko. Nakatulog naman ako kaagad dahil sa pagod ko sa pag-iyak. Pagkagising ko ay gabi na at nadatnang ko na lamang si Kuya Nilo sa mesa at kinakain ang natira naming pagkain ni Nanay Papa Dudut. Nasaan si nanay? Umalis. Saan daw nagpunta? Namili ng mga prutas. Para saan? Para sa pinagbubuntis mo. Hindi pa naman sigurado. Sigurado na yan. Kung makapag-desisyon ka, kala mo naman nandito ka kanina. Narinig ko yung mga kwento nila mag-asawa bago umalis. Parang andito na rin ako kanina. Hanggat walang kumpirmasyon sa doktor, hindi kayo pwede mag-decide kung anong nilalaman ng tiyan ko. Sabi mo eh. Pakialamero. Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Anong wala? Ikaw nga yata ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam ko eh. Dahil sa stress ko sa'yo, kaya na-delay ang dalaw ko. Kaya panay ang suka ko. Bakit? Ako ba nakabuntis sa'yo? Bakit di mo isisi sa boss mong nakabuntis sa'yo? Paanong? O baka naman yung assistant ng boss mo. Sino ba sa kanilang dalawa? Saan mo nakuha yung mga balitang yan? Huwag mo nang tanungin. Di rin ako aamin. So kanino nga?
Kay boss o kay assistant? Huwag kang gumawa ng kwento, kuya, ha? Kung gumagawa ako ng kwento, bakit ganyan ang kaba sa mukha mo? Wala kang karapatan na... Hindi mo ba alam na mali ang... Kaya sana... Ay, huwag kang umiyak dyan. Hindi yan makakatulong sa pinagbubuntis mo. Hindi nga ako buntis! Okay, sabi mo eh. Pero paano kung buntis nga ako? Paano na to? Paano na to? E di ituloy mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, e di palaglag mo. Pero paano Paano sina nanay? Hanggang ngayon ba nag-aalala ka pa rin sa sasabihin nila? Buhay mo yan. Nagawa mo naman ang maging mabuting anak sa kanila for 30 years. Ano ba naman yung isang beses ka lang matitisod? Paano si Miguel? Ayan ang wala akong maisasagot sa'yo. Kung bakit naman kasi sa ibang lalaki ka nagpabuntis at hindi sa sarili mong boyfriend? Ipaako mo na lang sa kanya. Di naman siguro makakahalata yun. Galingan mo na lang. Matagal nang walang nangyayari sa amin. Yun lang. Kanino mo ngayon pwedeng ibintang yung dinadala mo? Ibintang mo na lang kaya ron kay pastor para makaganti naman ako sa kanya. Hindi ka man lang ba magtatanong kung bakit walang nangyayari sa amin ni Miguel? Kung bakit sa ibang lalaki ako nakabuo? Ikaw na lang ang magsabi sa akin. Ikaw nakaisip eh. Hindi mo ba ako huhusgahan? Sa kalagayan ko, may karapatan pa ba akong manghusga? Ipangako mong hindi to makakarating kina nanay, ha? Wala akong karapatan na pangunahan ka sa balitang yan kina nanay. Kalagayan mo yan. Ikaw ang unang magsasabi sa kanila kapag kaya mo na. Kuya, Dalian mo magsalita, baka bumalik na si nanay. nymphomaniac ako, kuya. Ha? Hindi ko makontrol yung sex drive ko. Kung sino-sinong lalaki ang nakakaano ko. Basta kahit sinong malapit, kahit sinong maabutan ko, lalo tuwing nai-stress ako. Bakit hindi lang kay Miguel? Kasi hindi na niya ako kaya. Kaya nga kumuha siya ng trabaho sa malayo para makaiwas sa akin. Yun yung solusyon niya dahil hindi na nga niya ako mapigilan. Hindi ba niya alam na delikadong ginawa niyang yun? Delikado rin naman ako sa sarili ko, ah. Naiintindihan ko siya kung bakit. Bakit di ka nag-ingat? Paano ka na niyan? Paano na si nanay? Ikaw na nga ang problemado na gawa mo pang isipin si nanay. Ayoko madismaya sila sa akin, kuya. Ay, lalabas muna ako. Teka, saan ka pupunta? Bibili ng pregnancy test. Hintayin mo ako, babalik ako. Nakabalik naman kaagad si kuya bago dumating ang mga magulang namin. Doon ko nakumpirma na buntis nga ako. Napaiyak na lamang ako dahil sa takot at hindi ko napaghandaan ang sitwasyon ko. Lalong hindi ko alam kung kanino ipapaako ang ipinagbubuntis ko. Alam kong kapag nalaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko ay isa nang masisira lahat ng pinaghirapan ko. Una ay ang tiwala ng mga magulang ko. Pangalawa ay si Miguel, pangatlo ang trabaho ko. Posibleng tanggalin ako ng boss ko kapag nalaman niyang buntis ako. Malaki din ang tsansang siya ang nakabuntis sa akin dahil ilang beses na may nangyari sa amin. Ang mahirap pa roon ay pamilyado siya at madalas din ang asawa niya sa opisina namin. Kung ang nakabuntis naman sa akin ay ang assistant niya ay mahirap din ang sitwasyon dahil may karelasyon ito sa ibang bansa at balak na nilang magpakasal pagbalik nito sa Pilipinas. Bukod sa kanilang dalawa ay marami pa akong nakasiping na ibang lalaki. Pero malakas ang pakiramdam ko na sa boss ko o sa assistant niya ang dinadala ko dahil sila lang naman ang nakailang ulit sa akin. Parang gumuho noon ang mundo ko habang iniisip ang mga posibleng mangyari oras na malaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko. Habang paguho ang mundo ko ay inalalaya naman ako ni Kuya Nilo. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi niya ako pinangakuan na matutulungan niya ako sa problema ko pero pinangako niyang makakasama niya ako sa mga oras na kailangan ko nang harapin ang kalagayan ko. Doon ako kahit papaano nakahingin ng tulong at naramdaman na may mga taong nagmamalasakit sa akin. Mga taong hindi ako hinuhusgahan. Para ako nagbalik sa pagkabata kung saan ay kaming dalawa lagi ang magkakampi.
Nakakalungkot lang na kung kailan ako nagkaroon ng malaking problema ay saka pa kami naibalik sa maayos na sitwasyong dalawa. Papa Dudut, hindi ko pa nasasabi sa mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari pero alam na nilang buntis ako. Pinakiusap ko rin sa kanila na huwag munang mababanggit ang pagbubuntis ko at kalagayan ko sa kahit na sino. Hindi pa ako nakaisip kung ano ang next move ko. Kami lamang ni Kuya Nilo ang nakakaalam sa nangyari at maski siya ay hindi rin alam ang gagawin. Kaya nga ako lumapit sa inyong programa para mabigyang linaw ang kalagayan ko. Hindi ko na kaya ang sitwasyon. Hiling ko na sa tulong ng mga masusugid mong tagapakinig